Welcome back to my vlog mga guys. So ayan, mayong buntag sa tanan guys, no? So karong adlaw guys ay last day ko na mag-replace. So in 7 days straight guys, nag-replace po ako as a caregiver, nag-alaga po ng matanda. Ayan po ang aking alaga for 2 days. For 2 days ko po siyang binabantayan. So mamaya-maya, pagdating po ni ate, uuwi na din ako. So guys, itong vlog na to guys, wala lang talaga ako ibang ma-vlog kasi hindi ko naman talaga nagawa yung iba kong hindi ako, iwan ko pa. Para sa YouTube ito eh. Hindi ako basta tinatamad lang talaga ako guys mag-vlog. Kasi, wala eh. Iwan ko ba. Basta wala naman kasing nakaka-challenge masyado sa YouTube. Wala lang, mag-save lang ako ng memory. Sinusubukan ko lang ulit ngayon mag-vlog guys. So, uwi ako mamaya sa bahay. Wala naman akong ibang video, kundi maglilinis lang din ako sa bahay guys. Maglalaba. Ganun, magluluto. So, pag nakita ninyo, ay, ganito lang kasimple si Gracious, guys. Si Gracia. O, ganito lang ako kasimple talaga, guys. So, wala naman akong dapat papagandahan, no? So, ilalagay din natin yung sarili natin sa lugar. Alangan naman, magmukha tayong dunya dito, guys. Ang ganda-ganda natin, naka-makeup tayo, naka-lipstick tayo. Yung lipstick, magli-lipstick po ako. Pag lumalabas, lipstick lang. Walang polvos. So, wala na akong paki eh. Ang akin kasi ngayon, makapaghanap ako ng pera, makapagtrabaho ako, para may pera ako maibigay sa mga anak ko, mga pangangailangan nila. Tapos, andito na ngayon, katunayan guys. Naghintay lang talaga ako mag-uwi si ate, magbalik si ate. Andito na po yung aking mga gamit, naka-ready na, ayan. So, hinihintay ko lang talaga na mag-uwi sa ate. So, darating siguro yung si ate alas 12 na. So, tulog po si Lola habang ako ay nagluluto. So, guys, nagluluto po ako ng sabaw. Ayan o. So, yan po ang aking niluluto. Nakakuha po ako ng malunggay doon sa labas habang nagbibili ng breakfast kaninang morning. So, ilagay ko na yung guys, yung gulay kasi luto na to. Kainin natin si Lola ng ng masustansyang sabaw guys kasi nilalagnat po si Lola. So kawawa naman kasi kahapon ng hapon o gabi ba yun? Kagabi pala, gabi ba yun? Hapon yata, hapon, habang nagpakain ako sa kanya guys, wala siyang energy, hindi siya makaupo. Tapos patayin na natin kasi ang bilis ng maluto ng malunggay guys. Wala siyang energy guys, hindi siya makaupo ng maayos. Kumakain po siya, pero yun pala, may favor pala siya. So, takman na natin. Mamaya, konti-konti, few minutes. Tapos, ito na po yung kanyang rice. Lagyan ko lang siya ng sabaw mamaya-maya. Ayan. May sobra pa nga ditong noodles sa breakfast niya. Pero ang dami naman kinakain niya ng breakfast kanina guys. So, ngayon, hintayin ko lang yung oras konti. Pagatuin ko lang yung malunggay na nasa loob. Tapos pakainin ko na siya. Gisingin ko na siya. Paupuin ko po siya dito. Paupuin ko po siya yan. Tapos susubuan. Pangit talaga ng kamera na to eh. Ayan. So nabuburyong lang ako. Ganito lang talaga ako dito guys. Wala akong ibang masyadong na-share sa inyo. Wala eh. Pangit talaga ng natin. Vlog. So, pagpasensyahan nyo na guys, kasi mag-chika lang tayo. Kasi siya na itsura ko guys. Ayan, nabuboring na. Uwi na naman ako ng bahay. Tapos, doon na naman ako maglalaba, maglilinis ng bahay guys. Alam niyo naman, pag sa bahay lang tayo, wala tayong income, wala tayong earning. So, mag-iisip na naman kung saan kikita ng pera. So, kung marami lang talaga akong ipon guys, no, hindi muna sana ako magtrabaho eh. Yun sana ang gusto ko eh. Gusto ko sana ma-focus ko yung oras ko doon sa bahay sa mag-ama ko. Tapos yung may nagtatanong, bakit daw ako nagtatrabaho? May asawa naman ako guys. Hindi po tayo palamunin dito. Hindi po tayo umaasa sa asawa, sa isa lang. May mga anak po akong nag-aaral, may mga anak po akong pinapalamon. So, kailangan ko, sarili ko pa, pinapalamon ko, may mga
din ako guys. Pero sabihin ko sa inyo, ang luho ko guys, alahas lang po talaga. Mahirap po bumibili ng mga alahas ngayon dahil sobrang mahal na po ng per gram. Kaya kung may extra ako, tsaka na ako bibili. Pinaprioritize ko muna yung pangangailangan ng aking mga anak. Lalo na yung aking panganay na magka-college na. Sa Singapore pa naman. Akala nyo madali? Hindi po madali. Marami kasi mga kapwa natin Pilipino guys magsasabi, bakit ka magtatrabaho? Ay, Chinese naman yung asawa mo. Guys, hindi po kasi yung ganun. Akala nyo siguro no, pag asawa ay mga foreigner, asawa ay ibang lahi, pinanganak na sila na may baong na pera. Hindi po ganun guys. Yung mga mindset sa mga Pinoy na ganun, mga bulok yun, yun ang dapat ninyong tanggalin. Pilipino ka man, kahit anong klaseng tao ka, iwan ko lang, lalo na pang mga Asian, no? Alam nyo guys, ang pera ang hirap talaga hanapin, ang bilis gastusin. Alam nyo lang. Sa panahon kasi ngayon, hindi ka pwedeng umasa. Ako kasi siyempre, yung asawa ko, may kunting negosyo, pero doon lang din, sa bills. Hanggang doon lang sa bills yung kita niya guys. Bills, pagkain, groceries. So ako naman, siyempre, may mga sarili akong pangangailangan. Yung mga anak ko, nanghingi din sa akin yun, hindi lang sa tatay nila. Nakakahiya naman, no? Talaki ng katawan ko. Manghingi pa ako sa sawa ko. Mga kapatid ko sa Pilipinas, mga pamangkin ko, nanghihingi, naglalambing, wala akong maiabot. So, mas maganda pa rin kung mayroon kang extra. So, ngayon guys, na-realize ko na habang tumatanda ako guys, hindi naman palaging may good opportunity, may good income. At hindi din palaging maganda yung pakiramdam natin sa ating katawan. Aabot talaga ang panahon na kasakit tayo, mawalan tayo ng trabaho. Tingnan nyo lang itong alaga ko. Gawin ko na lang example itong alaga ko guys. Napakayaman ito, doktor ang asawa. Siya naman, assistant ng asawa siguro niya. Siguro, doktora din ito, hindi natin alam. Kasi hindi naman ako nagtatanong talaga. So, imagine nyo na lang, ito nga sila mayaman. Maraming, kumbaga, nung kabataan nila, marami silang pera. Sigurado din ako na ngayon, mayroon din ng pera. So, pag tumatanda na tayo, wala na tayong silbi. Hindi tayo alagaan ng mga anak natin. Magkuha sila ng caregiver para mag-alaga sa kanila. Ganon po yun. Dito. Di ba nakikita nyo naman dyan sa Pilipinas? Mga matatanda, kawawa. Hindi na sila inalagaan ng mga anak. Iniiwanan na, walang makakain. Nagkasakit. Di ba? So, siyempre, ako kasi, masyado akong practical eh. Ayaw ko kasi yung, guys, yung umaasa ako, hindi ako ganun. Pero syempre, sumasabay pa rin ako sa agos ng buhay kasi hindi naman natin hawak ang ating, guys, God lang talaga ang may alam. So ako kasi ngayon, mas gusto kong mag-invest sa anak ko. Kasi someday, hindi man nila ako alagaan, kung aabot mo ako ng katandaan kagaya nito, at least, ma-realize nila na si mami, si daddy, nagpursige para mabuhay kami. Nagpursige para mabigyan kami ng magandang edukasyon, para masuportahan namin sila. So, lalo na yung panganay ko guys, na talagang nagmana sila sa tatay nila na hindi po sila mahilig talaga mag-aral. Pero, nabuhayan po siya ng lakas ng loob na ipagpatuloy po niya yung pag-aral niya sa Singapore. So, sa international school. So, sinusuportahan ko na lang. Sinusuportahan na lang namin mag-asawa hanggat kaya namin. Medyo may magkamahalan, siyempre. Ibang bansa yung dito nga, hindi namin afford talaga. So, siyempre ako guys, malaking responsibilidad ko. At ayaw ko naman din, nandito lang siya sa bahay, hindi pala kaibigan yung anak ko guys. Dito lang siya, okay naman, nagtatrabaho naman siya, makahanap naman siya ng trabaho. At ngayon nga, nagtrabaho siya bilang kahira. Part-time nga lang. Pero hihinto na po yun siya sa January kasi fly na po niya soon sa Singapore. So doon na naman siya mag-pursue sa kanyang dreams, sa kanyang degree. Mag-aaral siya tapos magtrabaho. So ngayon naghihintay pa lang siya ng ng kanyang approval para basta everything kung tapos na i-process ang lahat para maka-fly na siya direct na doon. At hindi na rin ako sasama kasi nga mahal
mahal masyado, wala akong ipon ngayon. Ubos ang pera ko. Tapos, kailangan kong magsakripisyo talaga na iwanan yung bahay, iwanan yung anak ko. Kumbaga, nasanay na rin sila guys na wala ako sa bahay guys, lalo na si Gavin. Pag namimiss niya ako, meron siya sasabihin, mag-video call lang yan sa akin sa WhatsApp. Magsabi lang yan sila sa akin. Tapos, ako naman, lagi ako nakamanman sa kanila sa CCTV. Kasi nilagyan ko naman ng CCTV ang bahay, so, lagi ko pa rin silang nakikita. Tapos yung asawa ko, kapag mayroon naman siyang trabaho, binibitbit niya si Gavin or minsan naman pinabantayan niya, pinasamahan niya sa bahay sa pamangkin niya. Sa pinsan mismo ni Gavin na may edad na. So, less worried kasi alam ko naman sa sarili ko na ako, nagtatrabaho ako para sa aming pamilya, lalo na sa mga anak ko guys. Ang asawa ko din, matino naman. Hindi naman si playboy. Hindi naman siya kagaya ng ibang mga lalaki na hindi mapagkatiwalaan. Mula noon hanggang ngayon, never ko pa nakitaan yung asawa ko na nagluloko. Mabait po yung asawa ko guys. Kaso nga lang, hindi nga lang siyang mayaman. Wala nga lang siyang maraming pera. At least nakabayad kami sa bill. Responsable po siya guys. I'm so proud na ganun yung asawa ko. Kasi hindi niya kami pinabayaan. At talagang nagbabayad siya ng bills, minsan madilay na siya kasi nga yung pera niya, minsan matagal magdating, pero okay lang. Ang importante, ginagawa niya yung trabaho niya, yung responsibilidad niya as a tatay. So ako naman guys, pag may extra akong pera, syempre, namimili ako ng grocery, namimili ako ng mga pangangailangan namin sa bahay. Pag may extra, saka ako bibili ng luho ko ng mga gold. Wala akong ibang bisyo, wala akong ibang, hindi, kuripot ako sa mga damit, mahilig ako sa ukay kasi gusto ko makasave. Nangihinayang ako bumibili ng mga damit-damit diyan, ng mga bagay-bagay, ng mga mahal na hindi naman mapakinabangan. Kaya doon ko, pinofocus sa gold. Kung may pera ako konti, mag-installment ako, ibabayad ko sa gold. Kasi alam ko, one day, pag makuha ko ng gold na yun, matapos ko ng bayaran, one day, tataas ang presyo. So dito guys, 1 year ang limit mag-installment ng gold. 1 year. Depende po yun sa mga tindahan, sa mga goldsmith. So sa akin kasi 1 year yun. So, yeah. Kaya yun po yung sagot ko. Kahit sino naman siguro, mga bilyonaryo nga, naghahanap buhay pa, araw-araw umalis ng bahay yan. Araw-araw nagtrabaho, nagnegosyo. Kasi kailangan nila yan. Habang buhay tayo guys, hindi natin yan maiwasan. Dahil nga, may nagsabi sa akin ng ganun, kasi kinukumpara nila ako doon sa ibang tao na walang trabaho, pero may pera. Hindi nyo kasi alam ang istorya kung bakit sila ganun. May alam kasi ako guys, bakit wala silang trabaho? Walang kaalam-alam na trabaho, number 1. Number 2, sanay na umaasa at nanghihingi. Number 3, mga kabit yun sila guys. Mahilig sila sa isimyani. So marami dito guys, lalo na dito mga Filipino guys, marami ang yayabang. Sobrang yabang nila guys kasi sinusuportahan po sila ng mga sugar daddy nila, mga kabit nila, kaya yun, nakatihang niya ayan sila. Wala silang ibang ginagawa kundi magpaganda. Hindi naman gumaganda yung iba. O diba? So hindi naman lahat. Pero mayroon na ako naalala Yung iba naman, paritoke para, hindi naman ako against sa mga ganong, mga enhancement guys. Wala naman akong against doon. Pero wag lang kasing magyabang. Kasi, alam natin na hindi sila naghanap ng pera na, kumbaga, datong yun. So, wag na nyo nang ikumpara sa iba. Magkaiba-iba po talaga tayo ng estado ng buhay. Kaya ako, masaya na po ako sa pamilya ko, simple. Walang utang. Yung sasakyan namin, fully paid na yun. Yung sasakyan ni Mr. Ayaw ko magkautang si Mr. guys. Kasi ayaw ko. Sakit ng ulo ni Mr. kahit hindi niya sabihin sa akin, masakit din ang ulo ko. Kasi syempre, mabawasan yung magbayad siya ng bills. Ang dami namang binabayaran. May insurance pa. May life insurance siya. Kukunan nga sana niya ako ng life insurance Kaso lang sabi ko, wag muna kasi wala tayong pera ngayon. Saka na lang. Tapos, yung mga anak ko, lumalaki ang gastos. Yung sasakyan namin, bayad na yun, fully paid na yun. Mag-utang sana si Mr. ulit, sabi ko, wag ko na ngayon, wala tayong pa-deposit. Aanhin mo yung maraming pera,
maraming sasakyan, bumababa ang value. Doon tayo sa gold, sabi ko. Doon tayo sa gold. Kasi tumataas ang value. Okay lang. Nakikinig naman si Mister. Wala man naman akong maraming gold guys. Nabinta na sanla na nga yung iba Pero pa rin ako. Patuloy pa rin akong sa buhay. Ang importante, wala kaming maraming utang sa mga tao. Wala kaming inaapakan ng mga tao. Wala. Yung simpleng buhay lang na makakain kami, makabayad kami ng mga bills namin, napaaral namin yung mga anak namin, nasuportahan namin yung mga anak namin, ganun lang kasimple para mayroon kaming peace of mind. Ganun lang talaga. So, advice ko naman sa mga nanonood dyan, huwag tayong masyadong maluho kung hindi naman ninyo afford. Anuhin nyo, pagkasyahin nyo yung kung anong meron kayo. Magpursige kayo, huwag kayong mang-apak ng tao para i-bless tayo. Kasi ako sa hawa ng Diyos, kahit pa paano makatrabaho ako guys, ganito, replace lang ako guys. Pero kahit pa paano guys, nakakatulong din talaga yung pag-replace. Kung nangangawit na yung kamay ko, yung kabila, kaya nilipat ko na naman. So, ang tagal po ng aking karelyebo dito guys. Hindi pa nakarating, pero kaya yun, nag-vlog na muna ako, chika muna ako sa inyo. Pero yun lang po yung tips ko sa inyo guys, no? Be wise talaga tayo. Huwag tayong waldas ng pera. Kain, hindi maiwasan. Yung iba kasi nagbe-birthday pa, gastos dito, gastos doon. Ako kasi, ayaw ko na Na-realize ko na mas maganda pa rin mag-ipon. Ako nga, birthday ko dito, hindi ako bumibili ng cake Maliban na pagbibilhan ako ng cake. Pero hindi ako bumibili, hindi ako gumagastos. Sayang. Binibili ko ng gold or binabayad ko sa gold, ini-installment ko ng gold. Ganun ako kasi kahit mahal yung gold guys, pero at least one day makatulong maging pera ninyo. Kaya yung mga anak ko din, ganun din. Binigyan ko na lang ng pera, binigyan ko na lang ng gold. Kasi alam ko yun, one day malala niya yun kasi ayaw ko yung gastos, magpakain ka ng mga tao, tapos i-chismis ka lang din. Pag may problema ka, hindi ka naman matulungan. Kaya, wala. Hindi na importante. Ang importante sa akin, wala akong utang. Hindi ako nagyayabang. Huwag kayong magyayabang. Kasi lahat ng bagay dito sa mundo, guys, hindi natin yan madadala. Kaya enjoy life lang talaga tayo. Kaya yun ang rason talaga. Bakit ako nagtatrabaho. Okay? Lahat naman talaga Lahat talaga. Okay? Laban lang tayo guys. Laban lang. Ganun talaga ang buhay. Okay, thank you so much for watching guys. Kasi wala itong edit guys. Iano ko lang to. Ay nako, nakakapagod mag-edit guys. Nakakapagod. Kaya ayaw ko na. Kaya don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much. More updates sa next episode pag magkakuot sa lumot. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Love you all.